programang ito sa telebisyon ay walang layong mang-insulto sa kanino man. Ang layo nun ito, gibain ang maling aral. Gibain ang maling turo. Gibain ang alinmang prinsipyong makapagliligaw sa kapwa-tao. Yan po'y maliwanag na isinasaad ng Biblia, and it is mandated to a true preacher to do such. Pakinggan nyo sa 2 Corinthians chapter 10 verse 4, ganito ang ating mababasa. Sapagkat ang mga sandata ng aming pakikilaban ay hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta, na siyang gumigiba ng mga malinghaka at ng bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos. Ayun, ang sabi po ni San Pablo, ang aming pakikibaka, wika niya, hindi laban sa laman, kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta at gumiba ng mga maling haka. Palibasa, haka, mali, dapat gibain. Tungkulin ho yan ng isang mangangaral na sa Diyos. Huwag kayong padaya sa mga manlulokong pastor na sasabihin, pati kasi Soriano, hindi na lang ipangaral yung kanya. Bakit pati yung iba pinakikialaman pa? Kung ikaw talagang mangangaral na nagsasadyos, susunod ka sa Diyos, gigibain mo yung mali. Yung aral na mali, hindi naman tao gigibain mo Yung paniniwalang mali, dapat magiba. Utos yan sa mangangaral. Pakinggan nyo kay Jeremias, Kapitulo 1 ng Jeremias, ganito ang ating mababasa. Pakinggan nyo po, sa 6. Ngunit nang magkagayoy sinabi ko, Panginoong Diyos, narito, hindi ako marunong magsalita sapagkat ako'y bata. Nung isinusugo po ng Diyos si Propeta Jeremias,